we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Pagnanakaw ng lalaki sa isang motorsiklo sa Batangas City, nahulikam. Bagong silang na sanggol natagpuan sa ilog sa San Pablo City, Laguna. Sanggol na matay rin ilang oras matapos masagip. Ilang may-ari ng karinderya umaaray sa nawawalang kita dahil sa pagbabawas ng mga ibinebentang pork dish. Meralco, posibleng magpatupad ng taas-singil sa kuryente sa loob ng 12 buwan na magsisimula sa Oktubre. At matapos ang ilang linggong bawas presyo, oil price hike posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nahulikam ang pagtangay ng isang lalaki sa isang nakaparadang motorsiklo sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Nakuhanan ng CCTV ang pag-arangkada ng motorsiklong yan palabas sa Sitio 7 ng relocation site sa Barangay Balete, Batangas City, madaling araw kahapon. Ang motorsiklo tinangay pala sa harap mismo ng bahay ng may-ari na si Rigor. Sinira pa raw ng suspect ang kadenang ito para makuha ang motorsiklo. Mangayak-ngayak niyang inihayag sa news team kung gaano kahalaga para sa kanya ang motorsiklo. Yan po nga ang anak na criminology na pulis. Regalo ko po sa kanya. Kaya po ko inaiyak daw ng anak ko. Hanggang ngayon naiyak pa. Ibalik na lang. At saka may mga papel po ako ma'am doon na kumpleto. Bali, yan nga po nahulugan ko na 1 year and 1 month. Nai-report na raw ito sa pulisya at inindorso na rin sa Highway Patrol Group. Sila yung talagang sole units na nagpa-follow up regarding dun sa carnapping of motor vehicles and motor napping or theft incident sa motorcycle. Pagka ni-report sa amin, endorse namin kay HPG. Sa mensaheng ipinadala ng HPG Batangas, kasalukuyan na silang nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa insidente. Tukoy na rin daw ni Rigor kung sino ang tumangay sa kanyang motor na ayon sa hepe ng Barangay Tanod ay dati na ring inireklamo sa barangay. Marami na ring reklamo diyan. Medyo sakit na rin sa aming sa barangay yan, yung tao na yan. At meron na ring mga record, mga pangyayari na talagang siya ang tinuturo. At nangyari pa mga nagdaang taon, ay nagkaroon ng problema sa ibang sitio. Merong 3 nagtuturo diyan na talagang siya ang suspect nitong pagkawala ng motor. Pakisauli na lang kung hindi mo maisauli sa akin. Isauli mo sa kilala mong tao, pakihatid na lang sa akin. Kasama kita sa hanap buhay. Ang hindi ko lang alam sa'yo, bet mo nagawa sa akin to. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng CCTV backtracking ang mga otoridad. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Walang na-monitor ang LTFRB-4A na nagsagawa ng tigil pasada sa Calabarzon. Tuloy-tuloy rin ang biyahe ng mga public utility jeepney. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. 3 araw ang nakakasang tigil pasada ng transport group na Manibela. Ayon sa grupo, hindi bababa sa 80,000 na jeepney unit ang hindi bibiyahe sa buong bansa. Pero walang anumang baka sa Lipas City at karatig nitong mga bayan at lungsod na kilos protesta. Wala nga raw na iulat sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB-4A na transport strike sa Calabarzon Region. Nagpaikot na kami ng mga tropa natin ng LTFRB kasama ang LTO, saka ang HPG. So far walang na-monitor sa buong Calabarzon. Miyerkules nagsimula ang protesta pero normal lang naman ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Ang strike nilalayon daw ihayag ang hinaing at pagkadismaya nila ng sang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. na ituloy ang Public Transport Modernization Program. So patuloy yung ating programa at kung ano yung mga pagkukulang pa na iba, yan ngayon ay aming pinag-uusapan kung paano ma-i-improve yung mga proseso at yung mga gagawin pang mga dapat gawin. Hinihinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang starter piston tungkol sa tigil pasada.
pero wala pa silang tugon. Hindi na raw sumali ang mga jeepney driver at operator dahil consolidated na rin sila. Wala naman pong nag-ano sa amin dito po sa Batangas, hindi mahigpit. Walang biyahe, walang kikitain. Hindi ko po alam mo yun, sir. Ngayon, Mr. lang akong araw na ito, hindi ko alam. Gayunpaman, tutok pa rin daw ang LTFRB-4A sakali man daw magkaroon ng aktibidad ang transport group sa kalsada. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, matapos ang magkakasunod na 3 linggong rollback, price hike naman ang nakaambang ipatupad ng mga kumpanyang langis sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading ng Minoplat Singapore, 65 centavos hanggang 90 centavos ang aasahang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Sa inilabas na abiso ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, ito ay dahil sa tensyon sa Middle East. Partikular na ang retaliation ng bansang Iran na banta umano sa produksyon ng langis sa major oil sources. Nakatagdag pa umano ang US monetary policy. Payo ng kagawaran na samantalahin ang magpakarga ng langis bago pa ipatupad ang taas presyo sa August 20. Umaaray ang ilang may-ari ng karinderya sa Lipa City sa nawawalang kita dahil sa pagbabawas ng mga ibinebentang pork dish. Samantala, ang grupong Sinag at Health Department nagkaisa para ipaunawa sa publiko na ligtas kumain ng karne ng baboy. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Bunsod nga niyan, Ace, karamihan sa mga ibinebenta nitong mga nagnenegosyo ay isda, gulay, gayon din yung manok para lamang daw kumita sila. Piling-piling putahe ng karne ng baboy ang tinda ni Grace sa karinderya niya. Karamihan, gulay, manok at isda ang inaalok sa mga customer. Mabibilang lang daw kasi ang bumibili ng pork dish ngayong may ASF sa ilang bayan sa Batangas. Ilan lang, mga 3 na lang siguro, 4 na putahe. Dati mga 12 putahe. Nag-iingat daw ang maraming customer, kaya apektado ang negosyo. Hindi raw sila nagtaas ng presyo sa ibang ulam. Dahil ang halimbawa, benta namin dati nasa mga 20 pataas. Ngayon kalahati na lang. Oo. O kasi karamihan ng putahe namin dyan, puro baboy. Pero may ilan pa rin namang hinahanap-hanap ang karneng baboy. Ang baboy dito sa amin ay safe at may inspection namang nangyayari. Pinawi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag ang pangamba ng publiko. Ligtas naman daw kumain ng karne ng baboy. Naiintindihan naman daw ang pag-iwas pero dapat ipaunawang hindi raw natatransmit sa tao ang sakit ng mga baboy. Yung ASF hindi nakakahawa sa tao. Kung may problema sa ASF is doon sa baboy lang. Bagay na sinusugan din ng Health Department. Sa pahayag ng DOH Calabarzon, pinapayuhan nito ang publikong sa mga lehitimo at sertipikadong tindahan lamang bumili ng karne. Sumaasa itong mga nagnenegosyo na hindi na lumagana pa itong sakit na ASF lalo't may ginagawa ng paghihigpit sa mga livestock checkpoint yung mga otoridad. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nakatakdang dumating sa bansa ang nasa 2,000 doses ng bakuna kontra ASF ngayong araw. Libre ang bakuna at voluntary ito. Hindi raw pipilitin ang mga magbababoy na magpabakuna ng kanilang mga alagang baboy. Ang bakuna ituturok lang daw sa mga baboy na may sakit at hindi raw pwedeng iturok sa mga breeder o sa mga inahin. Pagkatapos ito ay obserbahan ng 30 hanggang 60 days kung anong reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Ayon sa Department of Agriculture, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. Sa susunod naman na linggo, simula August 20, nakatakdang isagawa ang vaccination sa mga baboy kontra ASF. Namataan kaninang umaga ang makapal na usok mula sa Bulkang Taal. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kuha ang video na yan ng isang residente sa Ambulong, Tanawan City, Batangas, kung saan kita ang malakas na usok na nagmumula sa Taal Volcano. Ayon sa uploader, ilang minuto rin ang itinagal bago tuluyang nawala ang makapal na usok. Magkasunod na araw na raw namamataan ang ganitong aktibidad ng bulkan. Naaaninag naman ang malinaw ang Taal sa Lipa City bago tumanghali kanina. Kapansin-pansin pa ang pag-usbong ng lunti ang paligid sa paanan nito. Ayon sa Taal Volcano Observatory, normal ang nangyayaring steaming tuwing umaga sa bulkan, lalo sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga.
Hindi naman ito eruption of any kind. So, this is part of the new normal na nga for Taal Volcano. Pagdating ng umaga, malakas talaga yung steaming ng ating bulkan. Ang malalakas na pag-usok, hindi raw sukatan para itaas ang alerto ng bulkan na nasa alert level 1. May volcanic smog o vag na nabubuo pero hanggang sa isla o pulo lamang daw ito. Itong mga nakikita nating steaming should not be a cause of concern or panic towards the people. Lalong-lalo na napakababa ng volcanic restricts natin. Actually for today, 0 nga lang. Nakatutulong daw ang mabilis na takbo ng hangin sa 3 meters per second, sapat para mabasag ang usok sa himpapawid. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Dapat parehas na. Para magagandang mga ng mga benefits ng mga nagtatrabaho. Para sa akin ay dagdag sahod. Yung anong kahirap sa araw-araw ay malaking pangailangan sa araw-araw. Pang-ulam na lang eh. Dagdag sahod. Kasi kakunti pa sahod namin eh. Katulad ngayon, ang increase namin para konti pa. Dagdag sahod para maiano ang pamilya, mabuhay ng ayos. Hindi ka pwede both. Katulad po ngayon ay minimum ay 500. Nataas na din po mga bilihin ngayon. Basta benepisyo maganda dahil mapapakinakbakan mo in the meantime po. Sahod na. Ay, ang mamahal utoy ng bilihin. Dagdag sahod. Maliit po kasi ang sahod. Minsan po kasi na-extend hindi naman po napapailang OT. Ganun. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan sa ilog sa San Pablo City, Laguna ang bagong silang na sanggol na namatay rin ilang oras matapos masagip. Nakatutok si Paul Hernandez. Inakalang manika ng isang residente ang natagpuan niyang bagong silang na sanggol na babae sa isang ilog sa barangay San Gabriel sa San Pablo City, Laguna. Pasado alas 4 ng hapon kahapon. May inunan pa raw ang sanggol nang makita sa bunto ng mga dahon at sanga. Sinubukan pa raw i-revive ang sanggol. Yung feel po namin na nalalaban yung baby at hindi lang makaiyak. Yun po yung aming pakiramdam po kahapon. Kaya ang ginawa po namin, hindi na po kami nagdalawang isip. Sinugod na po namin sa hospital just to make sure na kung baby po ay okay pa. Pero dead on arrival na rin sa ospital ang kaawa-awang sanggol. Nagbahay-bahay na raw ang barangay health worker para alamin kung sino ang mga residenteng buntis sa lugar. Gayon din sa mga karatig barangay. Wala po silang nakuha na information. Kaya sa pakiramdam po namin ay dumayo lamang po ito para itapon po yung sanggol. Pinabendisyonan na rin daw ang sanggol at inihanda na rin ang paglilibingan nito. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 32 anyos na lalaking naghatid lang ng kanyang anak sa paaralan ng pagbabarilin sa Nasugbu, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pauwi na sana sa kanilang tahanan sa barangay Dayap, Nasugbu, Batangas, lula ng kanyang motorsiklo ang 32 anyos na lalaking rice mill operator nang pagbabarilin siya ng 45 anyos na lalaking residente ng barangay Butukan, Nasugbu, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, inihatid ng biktima ang kanyang mga anak sa paaralan umaga noong Martes nang pagbabarilin siya ng suspect na nakaangkas sa isang motorsiklo. Selos ang isa sa tinitingnang motibo ng pulisya. Ito po ay lumalabas na selos at yun po yung pangunahing naging sanhi po ng hindi po pagkakaunawa ng dalawang party. Prior to the incident, dalawa sila na naging suspect namin dito at ang sinundan po nila yung biktima habang sila ay parehas na nakamotorsiklo. Hindi na idinetalya pa ng pulisya ang dahilan umano ng pagsiselos ng suspect sa biktima. 2 tama ng bala ng kalibre 45 baril ang tumama sa itaas na bahagi ng kanang dibdib at kaliwang tagiliran ang tinamo ng biktima. Agad naman daw siyang naisugod sa ospital at kasalukuyan pang nagpapagaling. Ang suspect kaagad ding nahuli ng pulisya sa isinagawang hot pursuit operation, ngunit hindi na narecover pa ang ginamit na baril at motorsiklo. Habang patuloy pang pinaghahanap ang isa pang suspect,
suspect na nagmaneho ng sinakyan nilang motorsiklo. Sa ngayon po, ang ating pong isasampa ay frustrated murder. Yung baril po na ay hindi naman po lisensyado o nag-iingat itong pong ating pong suspect. Bagamat hindi po na-recover yung firearm, may mga gagawin po ng mga aksyon ng kapulisan natin for possible na makuha sa legal na pamamaraan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng biktima, gayon din ang nahuling suspect. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan sa Lipa City Public Market ang mataas na demand sa itlog. Kasabay niyan ang pagtaas din ng presyo nito. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Madaling araw nagbubukas ang tindahan ng itlog ni Eva sa palengke ng Lipa na naging mabili ng magpasukan muli ang mga estudyante. Lumakas naman po kahit papaano. Mas malakas ngayon kumpara mo ng bakasyon. Bagamat in demand, tumaas naman ang presyo nito. Ang small na itlog, 775 pesos ang per piraso. 8 to 850 pesos naman ang medium. At ang large, mabibili ng 9 pesos kada piraso. Sabi po na nagdi-deliver, pataas pa po daw. Kasi nito pong deliver ng Wednesday, tumaas pa po siya ng 5 pesos. Sabi ng Sinag, isa ring dahilan sa paglakas ng konsumo ng itlog ay ang pag-iwas ng consumer sa pagkain ng karne ng baboy. So yung mga ibang consumer natatakot din. Kaya hindi masyado nag-iiwas talaga. Yun ang nangyayari. Pero yung demand talaga ng egg, pagka school year nag-start, tumataas talaga yung demand ng egg. May mga araw raw na kinukulang din ang supply sa mga retailer. Nauubusan. Minsan din kami, walang deliver kasi nga dinadala daw sa Maynila. Bago pa lang daw nakakabawi mula sa pagkalugi ang ilang poultry farmers sa Batangas nang tamaan ng bird flu ang alagang manok ng dagdaang mga buwan. Dangan nga lang, nag-alaga na sila. Siguro mag-aantay pa tayo ng mga ilang buwan para ma-stable agad ang supply ng itlog. Kung mapaparami pa raw ang pagpuproduce ng itlog, ay mapapababa na rin ang presyo nito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso natin dyan na customer ng Meralco, maghigpit palalo ng sinturon dahil inaasahan na rin ang pagtaas pa ng singil sa kuryente simula Oktubre at sa susunod pang 11 buwan. Kasunod yan ang pagpayag ng Energy Regulatory Commission o ERC na singilin ng Meralco ang dagdag presyo sa mga kuryenteng kinukuha nila mula sa dalawang gas plant. Ayon sa ERC, posibleng aabot ang dagdag singil ng 32 hanggang 33 centavos kada kilowatt hour o katumbas ng 66 pesos na dagdag para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Nitong Martes lang nang ianunsyo ng Meralco ang taas singil ngayong Agosto. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Muntik nang mahulog sa bangin sa bypass road sa Batangas City ang isang 12-wheel truck. Nakatutok si Denise Abante. Nakabalagbag sa isang linya ng kalsada sa bypass road sa Batangas City ang 12-wheel truck na ito pasado 2:00 ng hapon kahapon. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office o TDRO Batangas City, umaga pa raw kahapon nang tumirik ang truck dahil hindi nito kinaya ang pag-ahon sa kalsada. Dahil dito, nagkaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Mechanical failure ang tinitingnang sanhi. Allegedly ay naputol ang propeller ng nasabing trailer truck kaya hindi ito makaahon at nag-alangan at nabahura sa bahaging iyon ng Tinga Bypass Road. Allegedly yung truck ay nanggaling sa bahagi ng Taysan at patungo sana ng Quezon upang mag-deliver ng semento. Pasado 5:00 ng hapon din kahapon nang may alis ang truck. Sa tala ng TDRO, 7 insidente na ng overloading at mechanical failure ang naitatala sa bahaging ito ng bypass road na sakop ng Barangay Tinga, Itaas. Ikalawang insidente ng mechanical failure ang nangyari kahapon at posibleng overloading ang 5 pa. Ang mga truck na ito na mula pa raw sa Laguna at Rizal na abutan ng news team na nakatigil sa gilid ng kalsada. Ayon sa namamanihala ng mga truck, pansamantala muna nilang ipinahinga ang gulong ng mga sasakyan bago umahon sa kalsadang itinuturing din na accident-prone area. Kailangan laging check lang po lahat ng brake, mga brake fluid, ganun po. Tapos ipapahinga din po dapat yung mga truck para yung mga gulong safety din po.
baka makakadisgrasya po tayo ng ibang mga truck din po, mga ganon, mga ibang sasakyan, tsaka mga kotse din po. Mas maganda yung safe na wala kang naabala ding iba. Dahil dito mas pinaiting ng mga traffic enforcers ang pagbabantay sa bypass road. May mga traffic signages din na nagpapaalala ng mga dapat tandaan sa kalsada. Pinaaalalahanan din ng ilang mga driver at pahinante ng truck na nakapark sa no parking zone sa lugar upang maiwasan ang aksidente. Mahigpit natin ipinagbabawal ang pag-overtake sa lugar. Isa yun sa mga nagiging problema at nakikita natin yung dahilan din ng aksidente. Mahigpit din yung ating enforcement na ipinapatupad doon. Nang sa ganun, masigurado natin na maiiwasan yung aksidente, lalo na doon sa mga tapat ng mga palusong at doon sa mga malapit sa tulay. Paalala pa rin natin sa ating mga truck drivers, siguraduhin natin na nasa maayos na kondisyon ang sasakyan. Bago po natin gamitin. Pangalawa, sumunod tayo sa batas trapiko, iiwasan po ang pagiging kaskasero. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tuloy sa ginagampanang tungkulin ng ilang enumerators ng PSA sa Batangas sa kabila raw ng hirap na dinaranas. Ang PSA Batangas naman bati daw ang sakripisyo ng mga data collector. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Seryosong trabaho para sa seryosong pangarap na makapag-ipon para sa tinutustusang pamilya. Alam ni John Lawrence na hindi naman regular job ang pagiging enumerator o silang mga nagbabahay-bahay para makakuha ng opisyal na bilang ng populasyon ng bansa. Panggastos sa pamilya din po, pangbigay-bigay din sa magulang. Ipunin din po para in case po na may kailangan paggastusan or sa paghahanap po ng trabaho. Tiis sa matinding sikat ng araw, pag-iingat sa mga asong tumatahol at pagtitiyagang kumatok sa mga pintuan. Sa ganitong larangan, nasusubok ang diskarte. Baga natuto na lang po kami sa experience na lang din talaga sa field. Kahit ako nga po, first time ko lang na nagganto, di kanya-kanyang diskarte na lang po talaga. Alam daw ng Philippine Statistics Authority o PSA ang kinakaharap ng mga enumerators nila. Dahilan din nila kaya marami ang bumibitaw. Nagba-back out. Tinitiyak naman daw nila ang sweldo para sa mga nananatili sa tungkulin. Hanggat maaari, lahat ng output nila, mabayaran natin. 504 plus 80 pesos na transpo allowance. May general instruction daw ang PSA sa mga data collector na hindi tumuloy sa census kung talagang masama ang lagay ng panahon. Pero meron kasing area na, for example, Agoncillo, masyadong malakas. Pero dun sa Palawan, hindi naman. So, yung taga-Tanawan, nakakatuloy sila. Sabi ko, discretion pa rin natin. Sa susunod na buwan, magtatapos ang PopSense CBMS, pero tuloy ang panghihimok ng PSA sa partisipasyon at tapat na pagbibigay ng impormasyon sa mga enumerators. Sa kasulok-sulukan man o liblib na lugar, susuyurin daw yan. Kung ang kahulugan naman daw ng numerong makakalap nila ay daan para sa pagbuo ng mga programang mapakikinabangan ng pamayanan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magiging malinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na't mas sumina pa ang habagat. Mas kaunting lugar na ang makararanas ng epekto nito at sa may bahagi lang ng extreme northern Luzon. Pero kahit mahina ang habagat, may tsansa pa rin ng ulan dahil sa thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Hanggang katamtaman ng mga pag-ulan at kalat-kalat lang sa ilang lugar. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Kilig ang hatid sa fans ng pagkikita ng mga karakter ni Barbie Forteza at David Licauco sa Pulang Araw. Samantala, silipin ang behind the scene ng pictorial ng cast ng Gen Z series na Maka. Narito ang report ni Hazel Alviar. After 10 years, reunited ang childhood friends na sina Adelina at Hiroshi. Ang mga karakter ni Barbie Forteza at David Licauco sa Pulang Araw. Nagkausap na sila at hindi naman makapaniwala si Adelina na nagbalik na sa Pilipinas si Hiroshi. Ang mga exciting scenes ng Barda Love Team at iba pang kaabang-abang na eksena sa Pulang Araw abangan gabi-gabi sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng mga cast and crew ng pinakabagong youth-oriented drama series na Maka. Ipinasilip pa nga ni Ashley Sarmiento ang behind the scenes ng kanilang pictorial na tila nag-vocalization pa. Kabilang din sa cast si Romnick Sarmenta na makikilala bilang si Sir V, isang artist na naging art teacher sa public school. Mapapanood na ang Gen Z series na Maka sa September sa GMA. Hazel Alviar.
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Sabado, August 17, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Mataas na Kahoy at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng conversion ng mga linya at pagtatayo ng mga poste, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Alae! 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 For me po, ang mas maganda po siguro sahod. Because kasi po yung mga SSS PhilHealth Pag-ibig na ganyan, magagamit lang po siya once, kunwari, kailangan ko mag-loan, ganyan. Pero yung kasi sahod po everyday or yun po yung kailangan kasi ng tao, yung cash nila na maaaring magamit po. Para sa akin, mas makakatulong ang dagdag sahod. Pag kasi dagdag benepisyo, parang pagkakaunti naman sahod mo, pag sa benefits di mapupunta, okay naman yun. Pero mas gusto ko yung dagdag sahod. Dagdag sahod po, yung benepisyo dadagdag din. Dagdag sahod po. Para pagka dagdag sahod, malaki yung kita, tapos para sa family. Ay di sahod. Kasi pagka benepisyo, good for dalo lang yan. Senior usually. Eh di kami naman hindi pa naman kami senior. Dagdag sahod. Para na rin sa pamilya, malaki-laking tulong na rin yun. Ay mas maganda ang dagdag benepisyo. Yun. O syempre kasi ang sahod naman, na uubos din, ang benefits naman, kung yun palaging ibibigay, makakatulong din. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal ng balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.